Welcome back mga ka-MB! Ngayon, tatalakay naman natin ang part 2 ng ating mini-series tungkol sa 12 Laws of the Universe. Ito ay ang Law of Attraction, Inspired Action, at Perpetual Transmutation of Energy. Uunahin natin ang pinakasikat at madalas na misunderstood na batas, the Law of Attraction. Ito yung likas na batas na nagsasabing like attracts like. Ready ka na ba para mas maunawaan ito beyond just manifesting stuff? Tara! Sa ating mundo, ang lahat ng buhay ay patuloy lang sa paglalakbay. Iba't ibang karanasan man ang ating tinatahak, may hatid na aral sa ating tumatatak. Nagpapalago at nagpapaunlad ng ating spiritualidad. Tayo na't gumising sa kawalan. Tuklasin ang mahiwagang buwan. The Law of Attraction. Sabi nga, you attract what you are. Gumagana ang Law of Attraction sa pamamagitan ng pagmamagnet sa buhay mo ng energy na pinakamadalas mong pinapadala sa universe. Ibig sabihin nito, kung ikaw ay laging nagpapadala ng vibrations ng takot, kakulangan o galit, yun din ang mas malamang na makukuha mong experiences. Pero kung ang energy mo ay joy, gratitude, and abundance, yun din ang babalik sa'yo. This doesn't mean na bawal ka ng malungkot o maging negative. Tao rin naman tayo, pero mahalagang maging conscious sa overall state natin. Doon kasi umiikot ang ating attraction. Halimbawa, may isang taong palaging sinasabi, walang nagmamahal sa akin, at dahil doon, ang dominanting pag-iisip at emosyon niya, unconsciously, ina-attract niya ang mga sitwasyon at tao na nagko-confirm nun. On the other hand, may isang taong grateful kahit sa maliit na bagay. Lagi siyang naka-align sa appreciation at tiwala. Madalas, makikita mong mas mabilis siyang nakaka-attract ng blessings. Hindi dahil swerte, kundi dahil aligned siya. Narito ang tanong para sa'yo. Ano ang lagi kong iniisip o nararamdaman na nai-invite ko sa buhay ko? Isulat mo sa journal. Ano ang pattern na paulit-ulit? Anong energy ang dala ko araw-araw? At tanungin mo, gusto ko ba talagang ma-attract ito? Ang Law of Attraction ay hindi lang tungkol sa positive thinking. Ito ay tungkol sa energetic alignment. Kaya kahit mag-affirm ka ng I'm abundant, kung deep inside, ramdam mo ay kulang ka pa rin. Iyon ang actual vibration na pinapadala mo. Kaya mahalagang pagsabayin ang thoughts, emotions at actions. Hindi lang isipin, kundi maramdaman at gawin ang mga bagay na aligned sa gusto mong ma-attract. At tandaan, the universe responds not to your words, but to your energy. Narito ang ilang paraan para ma-practice ang Law of Attraction sa mas grounded na paraan. Tips. Feel it now. Anong pakiramdam kung natanggap mo na ang gusto mo? Feel it today, kahit wala pa. Pakiramdaman mo at i-assume na ito ay nasa iyo na. Be grateful. Gratitude is the shortcut to attraction. Take aligned action. Hindi lang basta wish, kundi kikilos ka rin, step by step. Detach from the how. Focus on what and why, not the how. Hayaan mong universe ang mag-orchestrate nito para sa iyo. Alalahanin mo lang, ang energy mo ang tunay mong order from the universe. Narito ang maaari mong maging reflection para sa sarili mo. Anong energy ba ang gusto kong palawakin at paigtingin sa sarili ko para ma-attract ang buhay na gusto ko?
Affirmation. I am a powerful magnet of love, abundance, and joy. My energy attracts miracles every day. Number 5. The law of inspired action. Don't just wish, move. Kahit hindi sapat na mag-wish lang tayo. Kailangan nating kumilos, pero hindi basta-basta kilos. Ito ay inspired action. Ika nga, if there's a will, there's a way. The law of inspired action reminds us that for manifestations to become real, we must take action that is aligned, guided, and in flow with our intuition and inner wisdom. Hindi ito tungkol sa overworking o pagpipilit. Hindi rin ito about doing things just for the sake of doing. Ito ay tungkol sa aligned movement. Yung mga kilos na kahit minsan nakakatakot, alam mong yan ang dapat mong gawin kasi guided ka. Halimbawa, nagmamanifest ka ng bagong trabaho. Pwede mong araw-araw i-affirm na I deserve success. Pero kung hindi ka naman nagsesend ng resume or nag-upgrade ng skills mo, paano makakarating sa iyo ang opportunity? Another example, gusto mo maghanap ng right relationship, pero you're isolating yourself, hindi lumalabas, takot pa ring mag-open up. Ang universe minsan naghihintay lang na ikaw ang unang kumilos. Ask yourself, may hinihintay ba akong dumating pero hindi naman ako gumagawa ng aksyon? Reflect on this. What is one small but aligned action I can take today? May mga nudges ba akong nararamdaman pero di ko sinusunod dahil natatakot ako? Remember, clarity comes from action, not just overthinking. Inspired action is not always big or dramatic. Minsan, ito ay simple lang. Pag-send ng email, pag-pray ng mas malalim, paglinis ng space mo. But it's intentional and intuitive. Galing sa puso mo, hindi lang sa pressure. At madalas, ito yung mga action na may spark. Parang may kiliti sa loob mo na nagsasabing, go! Minsan, takot ang kalaban. Pero when you feel inspired, kahit may takot, gagawin mo pa rin. Kasi alam mong part ito ng alignment mo. How do we recognize inspired action? Tips. Listen to nudges. Yung mga sudden idea or gut feeling, hindi yan aksidente. Yan ay intentional. Create space for silence through meditation, nature walks, or journaling. Dito pumapasok ang inner guidance. Take the next obvious step. Hindi mo kailangang makita ang buong plan. Just take the next one. Release perfectionism. Inspired action is not perfect action. It's authentic. The universe meets you halfway, but only when you move. Anong inspired action ang bumubulong sa akin lately na patuloy kong dinidelay? Affirmation. I trust my intuition and take inspired action with courage and grace. Sixth law. The law of perpetual transmutation of energy. Ikaw ay isang alchemist. The law of perpetual transmutation of energy says that energy is always moving and changing form. And the good news is, we have the power to direct that transformation. Ano mang low vibration, guilt, fear, doubt, ay pwedeng i-transmute patungong peace, confidence, or love through awareness and intention. In short, you are the alchemist. You can shift any energy inside or around you. Halimbawa, may araw na nagising ka, bigla kang bad trip. Imbis na magpadala, nag-meditate ka muna, nag-journal,
Then after 15 minutes, kalmado ka na. Yan ang energy transmutation in action. O kaya, may matagal ka ng galit sa isang tao, pero nung pinili mong patawarin siya, kahit silently, biglang gumaan ang pakiramdam mo. That's powerful. That's shifting energy. Ang enerhiya ay parang tubig. Pwede nating i-channel, linisin, at i-elevate. Time for self-check. Anong emosyon o pattern ang gusto ko nang baguhin sa kalooban ko? Maaari ito ay takot, self-doubt, shame, o anger. Tandaan, hindi ka stuck kasi ang energy ay hindi kailanman static. Lahat ay pwedeng i-transmute. Napaka-empowering ng batas na ito dahil sinasabi nito na hindi ka biktima ng emosyon mo. Pwede mong i-observe, i-honor, at pagkatapos, i-choose na i-shift ito. How? Awareness, intention, tools like breathwork, movement, prayer, or even crying. Isa kang energy being at araw-araw, binibigyan ka ng pagkakataon na mag-alchemize. Here's how to work with the universal law every day. Tips. Name the emotion. Awareness is the first key. Okay, I feel anxious. Don't suppress. Transform. Breathe through it. Move. Journal. Light a candle. Say a prayer. Use affirmations like, I have the power to shift my state. I am calm. I am light. Raise your environment. Play high vibe music. Cleanse your space. Connect with nature. Each time you choose love over fear, calm over chaos, you're practicing energy mastery. The law of perpetual transmutation reminds us that our inner state is not fixed. It's fluid, flexible, and transformable. At ikaw ang may hawak ng direksyon nito. What energy pattern am I ready to transmute today? Affirmation to end. I am a conscious creator. I transmute fear into power, pain into peace, and chaos into clarity. Nasa huling bahagi na po tayo. Sa susunod nating episode, pag-uusapan naman natin ang law of cause and effect or mas kilala sa tawag na law of karma pero with a deeper twist, the law of compensation, and the law of relativity. So, yun na lamang po muna. Peace, love, and light. Thanks for watching.